Hinimok ng national government ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng preemptive evacuation bago pa man tumama ang paparating na bagyo. Sa Catanduanes kung saan nakataas na ang signal number 1, itinaas na rin ang red alert. Nakatutok si Chino Gaston. Ilang bagyo na ang kararaan pa lang sa bansa. Ito na naman at papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo na pinangangambahang magiging isang super typhoon. Dahil sa 1,400 kilometers ang lawak ng bagyong papangalanang Uwan, nag-abiso ang Office of Civil Defense sa mga tiga Luzon at Visayas na maghanda na ngayon pa lang para sa posibilidad ng mga pagbaha at landslide. Inaasahan kasing magdadala ang bagyo ng matinding pag-uulan sa loob ng 700-kilometer rain band. We are urging everyone, including our local government units, to implement na po yung ating mga preemptive or preparatory activities, no? In preparation dito sa possible impact nitong Yuan. Hindi lang po hangin ang kalaban natin dito. Nandyan po ang banta ng matinding pag-uulan. Sa Catanduanes, itinaas na ng lokal na pamahalaan ang red alert status epektibo simula kaninang 1:00 ng hapon. Sa Zambales, iniinspeksyon ang mga drainage at iba pang daluyan ng tubig. Inactivate ang Emergency Operation Center para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Sa Batangas, nagkasa ng clearing operations para maiwasan ang matinding pagbaha. Hinimok ng mga otoridad ang mga LGU na magpatupad na ng preemptive evacuation. Dapat daw sa linggo pa lang ay nasa evacuation center na ang mga residente, lalo na sa mga nasa high-risk area. Marami ho dun sa mga namatay, dun sa experience ating kay Tino ay mga nabagsakan ng puno o kaya ng kahoy. Maaaring magkaroon tayo ng mga cuts and lacerations and other traumatic injuries sa mga lumilipad na yero, sa mga lumilipad na mga bagay. So pag tayo po ay pina-evacuate, ang pinakaligtas na lugar po is yung evacuation center. Payo ng Pag-asa sa mga lumikas noong bagyong Tino, huwag munang bumalik sa kanilang mga nasira o nalubog na bahay. Hanggat meron tayong oversaturation ng mga ground, ay there's still a possibility na magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Sa taya ng OCD, mahigit 8.4 milyon na individual ang maapektuhan ng bagyong Uwan sa Region 1, 2, Cordillera, Region 3, Calabarzon, Mimaropa at Catanduanes. Bilang paghahanda sa epekto ng super typhoon, payo ng OCD, mag-imbak ng supply na tubig at pagkain para sa 3 hanggang 5 araw. At asahan din daw ang posibleng mga brownout at pagkawala ng telco at internet signal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Aurora, kung saan ngayon pa lang marami nang nag-rebook o nagkansela ng kanilang resort at hotel bookings dahil sa pangamba sa paparating na bagyo. Mula sa Baler, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Kaya naman Mel, nakita natin talagang puspusan na ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ito sa Aurora dahil nga sa paparating na bagyo, lalo't ito pa naman kanilang lalawigan ang isa sa posibleng unang tamaan ng bagyong Uwan. Ika nga'y calm before the storm ang hinabol ng mga nag-beach sa Baler, Aurora. In-enjoy lang po namin kasi baka bumagyo na rin po bukas. Pero ramdam na ang pagtamlay ng mga resort at hotel sa dami ng mga nagkansela o nag-rebook. Kahit kasi weekend na bukas, sasabay naman ang paparating na super bagyo. So far, may mga nag-rebook na ng mga rooms nila dahil nga nabalitaan na rin nila na may paparating nga na super typhoon. Yung iba naman, umaasa pa rin na lilihis yung bagyo. But maybe tomorrow makapag-decide sila kung magsistay pa sila or kailangan nilang umalis. Hahabulin ding makaalis ng pamilya Paris na sumaglit lang dito para sa kaarawan ni 3D. Biyaheng Iloilo sila dapat pero di natuloy dahil sa mga bagyo. Overnight lang naman kami, so tomorrow lang babalik na rin kami ng Manila. Matumal nakita na ang inaasahan ng ilang surfing instructor. Walang maturuan ng surf walang turista, walang turista napunta. Gawa siguro ng bagyo. Kaya hindi pa masyadong napunta. Sa bukas pa yata ang dating. Inaasahan ding maantala ng ilang araw ang paghahanda para sa WSL International Pro 2025 surfing competition dito.
Sina Mang Danilo, nangangambang maulit ang pagwasak sa kanilang bahay ng isang storm surge noong 2023. Nakahanda na ang kanilang gamit para lumikas anumang oras. Maghihintay ka pa kung wala namang sinasabi yung iba katulad, wala namang sinasabi na likas. Ay hindi sarili mo. Sa bayan ng Dilasag, kinansela na ang panghapong klase pati trabaho sa gobyerno para paghandaan ang pagdating ng bagyong Uwan. Kanina, pinulong na ng Kapitolyo ang stakeholders para sa gagawing pagtugon sa bagyo. Isa lamang pong palaala sa ating mga minamahal na kababayan dito sa lalawigan ng Aurora. Tayo po ay nag-uusap-usap at naghahanda na sa parating na bagyo. Kaya ako po ay nakikiusap, lalo na po doon sa ating mga kababayan na nakatira sa malapit sa Kaliugan at Karagatan. Sa ganito pong kaaga pa lamang na paghahanda ay sana po lumikas na tayo para hindi po tayo magkaroon ng isang malalang sitwasyon. Mel, nakapreposition na raw ayon sa kanilang gobernador ang mga relief goods, ang heavy equipments at maging yung mga tutulong na mga rescue team. Pero yung paglikas pa rin ng mga residente mula doon sa mga critical areas na gaya nga ng mga tabi ng dagat, tabi ng ilog, ang pinakamahalaga para matiyak na walang magiging casualty sa pagdaan ng bagyo. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ngayong gabi o bukas ng madaling araw, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tinawag na ngayong Severe Tropical Storm Uwan. Narito ang update tungkol dyan mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang gabi sa iyo, Benison. Magandang gabi, Miss Mel. Benison, sa mga satellite image, kitang-kita yun, talagang malaki, no? Yung paparating na bagyo. Mula saan at hanggang saan yung sakop ng magiging epekto nito? Benison. Well, Miss Mel, napakalawak nga po itong si Bagyong Uwan. At sa ngayon po, nasa 780 kilometers yung kanyang radius and yung kanyang diameter po ay nasa around 1,500 kilometers. So kung ito po ay ating susukatin, simula po dito sa may Maynila, pag magsusukat tayo ng kanyang radius, posibleng umabot pa yan dito sa may hanggang Batanes. And from Maynila, pababa naman po dito sa may hilagang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. So ibig sabihin, pag may narinig na po tayo na 800 kilometers na distansya mula dun sa sentro ng bagyo, yung ating mga susunod po ng mga bulletins, ibig sabihin malapit na kayo dun sa edge. At kapag nakapaloob na kayo with around 700 kilometers distance po dun sa kanyang sentro. Benison, ulit ko lang sa maglit, ha? Yung nabanggit mo yung Manila, no? Kasama ang Metro Manila. Pati ba ilang bahagi ng Kabikulan, Benison? Kasama? Yes po, yun po ay example lamang po, no? Pero yung sa Kabikulan, for example, nakikita po kasi natin na bukas, mararamdaman na dito sa may Kabikulan, sa may Eastern Visayas, sa may Caraga region, yung trough o yung outer portion itong si Bagyong Uwan. So, balit pagsapit po ng linggo pa lamang ng madaling araw, meron na tayong direktang epektong mararamdaman dito po sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may eastern sides, Cagayan Valley, pagsapit ng linggo, Aurora, Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga Region, yung mga pabugso-bugsong hangin plus yung mga pag-ulan. At kung susukatin nga natin, yung around 700 to 750 kilometers po na radius, actually posibleng umabot pa dito sa may parting Metro Manila at yung mga nearby areas po sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at natitirang bahagi ng Visayas. Napakalaki talaga, no? Pero ngayon, severe tropical storm pa yan. Pero inaasahan nga, no, na lalo pa itong lalakas. Kailan ito magiging super typhoon? At saan-saan magtataas ng signal number 5? Benison. Yes, Miss Mel, sa ngayon po, severe tropical storm pa ito. Bukas, inaasahan na ito na lalakas pa bilang isang typhoon with minimum na wind speeds of around 120 to 130 kilometers per hour. Pero dahil ito'y lalapit sa ating kalupaan na mainit, Philippine Sea po ito, nagkakaroon dyan madalas ng rapid intensification. So possible, late tomorrow or sa madaling araw po ng Sunday, ay lalakas ito bilang isang super typhoon. So yung estimated na lakas niya, by that time, 185 kilometers per hour. And at the same time, madaling araw po ng Sunday, malapit nga ito dito sa may parting Kabikulan at sa may Eastern Visayas.
Visayas. At yung ating mga wind signal number 5, ito yung pinakang mataas po na possible na wind signal na itaas natin. Dito po sa mga posibleng tamaan niya, yung possible landfall areas pagsapit ng Sunday evening, dito sa may Aurora, ganyan din sa ilang bahagi pa ng Isabela, Ifugao, Mountain Province. Ito po ay base dun sa ating latest track. Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, hanggang dito po sa may La Union and Ilocos Sur. Pero hindi rin po natin dapat i-rule out or disregard yung mga areas na magkakaroon dito po ng signal number 4 dahil makakaranas din po sila ng malalakas na hangin. So ilan sa mga areas na yan, yung ilang bahagi pa po ng Northern Samar, Bicol Region, at dito rin po sa may northern tip ng Quezon at natitirang bahagi ng Northern Luzon. O, teka, pag-usapan naman natin yung ulan, ha? Gano'ng karami ang inaasahang ibabagsak ng bagyong Uwan? Pwede ba yung ikumpara sa dami ng ulan na ibinuhos? Halimbawa, ng bagyong Tino o ng ibang nagdaang bagyo na maraming dinalang ulan? Benisan. Tama po, sa araw po ng Sunday and Monday, inaasahan nga na maraming lugar yung magkakaroon po ng mga matitinding mga pag-ulan. No? Yung ating latest rainfall forecast po from Sunday to Monday, maraming lugar ang 200 millimeters or higher ang may tatalang pag-ulan. Kabilang na po dyan itong Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, hanggang dito po sa may Aurora at malaki bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region and Ilocos Region. Comparable po siya dun sa mga naitala natin pag-ulan, dun sa may hilagang bahagi ng northern and central portions of Cebu, naglalaro from 180 to 300 millimeters yung 24-hour ng mga pag-ulan. At dito rin po sa may bahagi pa ng Leyte and Southern Leyte, nakapagtala din ng higit sa 200 millimeters sa dami ng ulan. Now, dapat i-consider din po natin yung tinatawag na topography at yung dami ng tao po dun sa lugar na yun. No? So kung dito sa may Visayas, kung mapapansin din po natin, maraming mga urbanized cities at maraming mga subdivision no, dun sa mga areas kagaya po dito sa may Metro Cebu. Whereas dito naman sa pating Northern Luzon, yung mga dadaanan po niya, mostly mga bulubundukin na lugar, mga rural areas, hindi natin dapat din naman disregard, no, kahit pa sabihin na natin mas kukunti relatively yung tao, dapat as much as possible, zero casualties po tayo. Yes, as much as possible. Maraming salamat sa iyo, Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Hanggang signal number 3 naman ang posibleng itaas sa Metro Manila dahil sa parating na bagyo, kaya inihanda na ang mga pumping station, evacuation center, pati mga billboard. Nakatutok si Maki Pulido. Sinimulan ng itupi ang ilang mga higanteng tarpaulin sa Metro Manila bago dumating ang bagyong tatawaging Uwan. So we have more than 40 areas na identified as flood prone. So yun po ang binabantayan. So kini-clear na po natin yung mga drainages and canals na nearby. So dapat maaga pa lang, hindi pa dumarating yung baha, ma-evacuate na sana sila. Wala nang mga karating sa kanila. Ultimo yung mga responder natin, mahihirapan ng pumasok. Pwede nang puntahan ang Permanent Evacuation Center ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City na malapit sa Marikina River. Nakasetup na ang partition tents at naka-standby ang lulutuin para sa mga evacuee. Handa na rin ang mga relief goods, hygiene kits at ang mga gamot kabilang ng doxycycline na pangontra sa leptospirosis. May lugar para sa mga ililikas na alagang hayop. Mabilis i-check-in ang mga evacuee sa center dahil sa mga QR codes sa kanilang barangay ID. Lahat ng mga residente dito sa Barangay Silangan ay may ganitong ID na may QR code. Pagpasok nila ng evacuation center, ang una lang nilang gagawin ay isa-scan ang QR code na ito. Tapos, lalabas na ang lahat ng impormasyon nila dito sa laptop. Kanilang pangalan, mga kasama nila sa bahay, kung may PWD ba, kung may buntis pa, kahit na listahan kung meron silang alagang hayop. Kaya hindi na sila kailangang ma-stress na i-interviewin pa o mag-fill out ng forms pagkatapos nilang lumikas. Yung mga naghihintay po dito ay yung comfort nila, kasi para mabalik yung dignidad sa kanila na kapag nabahaan ay maging maayos yung kanilang tutuluyan. Sa Barangay Del Monte na binabaha pag umaapaw ang San Francisco Del Monte River, naglatag na ng mga lubid sa mga looban na pwedeng kapitan ng mga susuong kung bahana. Magmula sa dulo ng looban hanggang paglabas, kung hanggang saan po yung tubig na makakalabas po sila, kasi napakalakas po ng current dito, makakatulong po sa kanila yung para makalabas po sila in case na matrap po sila sa loob. Pagka parating yung bagyo, inaagahan na namin ligpitin itong mga paninda namin nasa baba. Bago pa man bumaha, magpapalikas na sila para di na umabot sa pag-rescue.
Pero nakahanda pa rin ang mga bangkang pang-rescue, pati relief good. Mula sa command center sa Pasig City ay imomonitor ng MMDA ang posibleng baha at traffic para maabisuhan ang publiko o mabilis na makaresponde. Tiniyak din ng MMDA na gumagana ang 70 pumping station sa Metro Manila. Tamang maghanda ang Metro Manila ayon sa Pag-asa dahil maraming lugar na flood-prone at mapanganib ang bagyo. Asahan din ang landslide at storm surge sa ilang baybayin. Habang papalapit pa ang bagyo at lalong-lalo na malapit na sa kalupaan, of course we expect na maging more intense. The best is maging alerto, maghanda at mas more subaybayan yung mga information ng mga binibigay ng Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Banta rin sa agrikultura ang parating na bagyo. Sa Isabela kung saan ito inaasahang magla-landfall, kabilang sa mga naghanda ang ilang magsasaka, pati mga nag-aalaga ng hayop sa Santiago. Nakatutok live si June Veneracion. June! Emil, naka-red alert na ang PDRMO ng Isabela dahil sa paparating na malakas na bagyo. Nakahanda na rin ang mga rescue team ng probinsya. Binibilisan po namin habang may araw pa. Nagmamadaling ibinilad ng mga magsasaka ang aning palay bago abutan ng buhos ng ulan bukas o sa linggo dahil sa pagpasok ng bagyong tatawaging Uwan. Si Alfredo Bibat naman na namatayan ng mahigit 70,000 pisong halaga ng kambing dahil sa isang bagyo noon. Inaalala kung saan ligtas ay tatago ang mga alaga. Pati yung mga alaga ko, talagang yung bubong nila tatalian ko rin. Kaya nakaraan daming namatay, 15 kambing. Kinansila naman ng dealer ng mga manok na si Jericho ang pamimilisana ng manok sa ibang probinsya. Mahirap naman po, baka mamaya mabutan kami ng bagyo sa daan. May karga kaming manok, may stranded po kami sa bundok. Mahirap po yun kasi baka pandamatayan din po yung mga manok na dala namin. Inihanda na rin ng Kapitolyo ang mga rescue boat at iba pa nitong gamit. Nag-preposition na rin ang mga food packs para sa mga mangangailangan. Kung meron hong umiral na tropical cyclone wind signals ay in effect na ho or nagiging epekto na ho yung liquor ban ho natin at yung ipinagbabawal ho ang lahat ng uri ng paglalayag, pangingisda at pagbiyahe ho sa dagat. Email, isa sa mga tinututukan dito sa Isabela ay yung northern part ng probinsya dahil nandun yung mga low-lying areas kung saan madalas may mangyaring mga preemptive evacuation. Nagtaas na rin para ng heightened alert status ang Northern Luzon Command ng AFP bilang paghahanda sa bagyo. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Mga kapuso, makibalita na tayo sa galaw ng bagyong Uwan na inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas. Iyaatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, paghandaang mabuti ang mga susunod na araw dahil sa nagbabadyang hagupit ng bagyong Uwan na lalakas pa bilang super typhoon. Huling namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Uwan na sa laing 1,175 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 110 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 135 kilometers per hour. Pakanluran po ang kilos ito sa ngayon na sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa inilabas sa track ng Pag-asa, ngayong gabi o bukas nga ng madaling araw pa rin ito nakikitang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging super typhoon bago pa mag-landfall. Maaaring dito po yan sa Isabela or Aurora area sa linggo ng gabi o Lunes ng madaling araw. Pagkatapos po ng landfall ay tatawidin naman ito itong bahagi ng Northern Luzon at posibleng nasa West Philippine Sea na sa Lunes ng umaga o hapon. Pero mga kapuso, pwede pa rin magbago kung saan po ito eksaktong tatama. Depende po kung aangat o bababa po yung pagkilos ito
bagyo. So hindi lamang po yung nababanggit natin na Isabela o Aurora ang dapat maghanda. Dapat maging ready rin po ang mga taga Cagayan, Quezon at pati po yung Bicol region dahil posible rin na dyan po tumama itong bagyo. Maaring Martes naman ay makalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon itinasa po ng Pag-asa ang Signal Number 1 sa southeastern portion ng Quezon, eastern portion ng Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at pati sa Masbate. Signal number 1 din dito sa Northern Samar, Eastern Samar, ganoon din po sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, pati na rin sa Northern at Central portions ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands. Nakataas din ang signal number 1 dyan po sa northeastern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Occidental, northeastern portion ng Capiz at northeastern portion ng Iloilo. At kasama na rin po dito ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Mga kapuso, posible po na sa mga oras sa ito ay maaliwalas pa ang panahon sa mga nabanggit na lugar, pero gamitin po natin ang pagkakataong yan para makapaghanda at posible pa itong madagdagan at itaas hanggang sa signal number 5 sa mga susunod na oras o araw. Paghandaan po malakas na hangin at ang mga pag-ulan at kasama rin po dyan ang banta ng storm surge. Bukod sa bagyong Uwan, makakaapekto rin dito sa ating bansa yung northeast monsoon o yung hanging amihan. At base po sa datos ng Metro Weather, para po ito sa weekend, tanghali at hapon bukas may mga pabugso-bugso pa lang na ulan sa ilang bahagi po ng Northern Luzon, Bicol Region, Mimaropa at pati na rin sa ilang bahagi ng Western Visayas. Hapon at gabi hanggang madaling araw po ng linggo ay malawakan na yung mga pag-ulan. Dito yan sa Bicol Region, pati na rin sa Samar and Leyte provinces at ilang bahagi rin ng Central Visayas. May mga kalat-kalat na ulan dyan po sa ilang bahagi ng Cebu. Halos buong araw naman po sa linggo mabababad sa napakalakas na ulan. Itong bahagi po ng Luzon, mula po yan Batanes, dito rin po sa bahagi ng Cagayan Valley o kasama dito Cagayan, Isabela, ganoon din po dito sa Bicol Region, Calabarzon, pati na rin po dito sa Pangasinan, La Union at inaasahan din po natin may mga pag-ulan dito po yan sa buong Central Luzon, Calabarzon, yan po nabanggit ko rin kanina at pati na rin itong bahagi ng Mimaropa. Inaasahan po natin halos buong Luzon makakaranas po yan ng intense to torrential rains. So yan po yung mga matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya napakalaki po ng banta ng baha o landslide. May tsansa rin po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, gaya po ng Panay Island at pati na rin ang Negros Island region. Ganon din dito sa Central and Eastern Visayas, kasama dyan ang Samar and Leyte provinces. Dito naman sa Metro Manila, kung may mga pag-ulan man bukas ay dahil pa lang po sa localized thunderstorms at hindi pa po dahil dito sa bagyo. Pero pagsapit po ng linggo, malawakan at may mga malalakas na ulan na rin na mararanasan. Kaya posible rin po ang mga pagbaha. Sa mga taga Mindanao naman, may mga kalat-kalat na ulan din ngayong weekend at inaasahan po natin posibleng may mga malalakas na buhos pagsapit po ng linggo ng hapon. At mga kapuso, sa Lunes, posible pong magtuloy-tuloy yung matitinding buhos ng ulan. Dito po yan sa halos buong Luzon pa rin. Nakikita po natin, ito po yung bagyo at may mga malalakas na mga pag-ulan. May kalat-kalat na ulan namang mararanasan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Banta naman ang posibleng pagguho ng lupa ang pinaghahandaan sa Baguio City. Makapal na hamog na rin ang nararanasan doon ngayon, pero hindi yan alintana ng ilang namamasyal. Nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Mel, kung nakikita mo sa likod ko, marami pa rin turista dito sa may Baguio City kahit po may banta ng Bagyong Juan ngayong weekend o kaya sa Lunes. Actually, kanina lang bumuhos po yung malakas na ulan dito sa Burnham Park. Yung City Hall naman po ay ngayon pa lang nag-anunsyo na sa Lunes po suspendido na ang pasok sa opisina ng gobyerno at sa lahat ng klase, all levels, public and private, dito po sa Baguio City. Makapal na ang hamog kaya zero visibility sa Marcos Highway paakyat sa Baguio City. Pero sabi ng CDRRMO, normal na hamog pa ito tuwing hapon kahit walang paparating na bagyo. Sobrang kapal po ng fog ngayon dito, halos wala kaming makita sa kalsada. Ayan, kung mapapansin po ninyo, yung mga sasakyan dahan-dahan na lang. Alas 3 pa lang po ngayon ng hapon pero ganyan na ito po kadilim na dito sa may Marcos Highway. Umuulan pa so basa rin po yung kalsada. Delikado
na baka madulas yung mga sasakyan. At may nabangga na ng 3 truck nang sabay-sabay dumulas sa Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet pasado alas 2 ng hapon. Sinusundan ko po yung 10-wheeler, mislide po siya, umiikot po siya. Ngayon po, pag brake ko po, dumulas din po yung truck. Oh, problema po, binangga naman po ng elf, mislide din po yung elf. Alam kong madulas dito. Pangalawa na akong nadulas dito. Kaya nagdahan-dahan ako pero dumulas pa rin. Ang resulta, ilang minutong napakahabang traffic, walang galawan ng mga sasakyang pababa at paakyat ng Baguio City. Sa City of Pines, halos di na matanaw ang dulo ng Burnham Park sa kapal ng hamog. Ito may kasabay ng ambon. Pero hindi yan alintana ng maraming turista na tumuloy rito kahit paparating ang bagyong posible pang maging super typhoon. Alam naman namin na may parating na bagyo. Pero tumuloy pa rin kami kasi ano ng anak ko yung sinama kami. Sunday uwi na kami. Baka magstay lang kami sa bahay din. Inaayos na rito mga kawad ng kuryente para hindi maging sagabal kung lumakas ang hanging dala ng bagyo. Ang drainage canal sa City Camp Laguna kadalasang nagbabara, nilagyan na ng sirena panghudyat sa forced evacuation kapag nasa critical level na. Dito kasi napupunta ang ulan mula sa 16 na barangay na nakapalibot dito. Naka-blue alert na ang Baguio City. Ibig sabihin, pinagana na ang command centers ng lahat ng 128 barangay para sa monitoring. Sabi ng City Hall, hindi hangin kundi dami ng ulan ang mas pinangangambahan dito dahil maaari itong magdulot ng pagguho ng lupa. Common dito sa amin is yung rain-induced landslides. Mel, sa ngayon ay wala pang pinapalikas pero pinapayuhan yung mga residente na maganda na nung kanilang go bag sakaling kailanganing mag-evacuate. Sa ngayon din ay wala pa pong isinasarang tourist spot dito sa Baguio City. Yung mga turista naman po ay pinapayuhang manatili sa kanilang mga accommodation kapag naramdaman na ang bagyong Juan. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.